China, nagbabala na. Lulusubin na ang US. Ang US naman, naghahanda na para sa potential na pananakot ng China. Tila kakaibang pagbanta ang ginawa ng China sa US. Kakaiba dahil hindi gamit ang ordinaryong mga armas, ngunit gamit ang mga modernong teknolohiya. Sa kabila ng tila simpleng teknolohiyang ito, isa itong malakas na sandata ng espionage na nagiging dahilan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Ano ang kakaibang armas ng China? Paano sisimulan ng China ang bantang pananakop sa US? Ito na ba ang simula ng isang pinakamalaking cyber warfare? Yan ang ating aalamin. Iniulat kamakailan ang kakaibang presensya ng mga drone sa paligid ng 17 military bases ng Amerika, isang indikasyon ng mas malawak na estratehiya ng China para sa panghihimasok. Hindi lang yan, di umano ay nagtatayo rin ang China ng mga secret police stations sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Amerika. Sa nakalipas na mga linggo, napansin ang kakaibang dami ng drone activity malapit sa 17 na US military bases na matatagpuan malapit sa mga Chinese-owned farmland. Naiulat ang mga sightings sa mga lugar tulad ng Hawaii, Utah, California at Maine. Ayon kay Michael McCall ng House Foreign Affairs Committee, ang mga drone na ito ay posibleng mula sa China at ginagamit para mag-espaya sa mga military site ng Amerika. Ang aktibidad na ito ay nagdadagdag ng tension, lalo na't may ulat din ng pagpasok ng mga Chinese nationals sa mga base militar sa Amerika na tila nagpapakita ng paghahanda para sa mas malaking aksyon. Bukod dito, iniulat ng Pentagon ang 2024 China Military Power Report. Ayon dito, tumitindi ang pressure ng Beijing sa Taiwan, pinalalakas ang aggression sa South China Sea at pinalalalim ang alyansa nito sa Russia. Nadagdagan din ang kanilang nuclear warheads ang 100 sa nakalipas na taon na ngayon ay nasa 600 plus na. Ayon sa ulat, maaaring umabot ito sa mahigit 1,000 warheads pagsapit ng 2030. Habang tumataas ang tensyon, bantay sarado ang mga karatig bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas. Ang Japan na may matagal nang hindi pagkakaunawaan sa China ay nagpalakas ng kanilang depensang militar at itinatag ang mas mahigpit na ugnayan sa Estados Unidos. Sa South Korea naman, nakikita rin ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa harap ng banta ng China. Sa Pilipinas naman, ang presensya ng mga drone na malapit sa teritoryo ng Amerika ay nagdudulot ng dagdag na tensyon. Yung mga Pilipinong eksperto sa seguridad ay nagbabala na maaaring subukan ng China na gamitin ang parehong taktika upang manmanan ang military alliances ng Pilipinas at Amerika, lalo na't may mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa kabila ng mga ulat ng pag-espiya at militarisasyon ng China, tila nagiging mahina ang tugon ng Administrasyong Biden. Ayon sa ilang eksperto, kulang ang aksyon ng Amerika para protektahan ang kanilang mga base militar at ang seguridad ng kanilang mamamayan. Teknolohiya ng drone. Bakit nangunguna ang China? Ang China sa pamamagitan ng mga kumpanyang tulad ng DJI ang pangunahing tagapagtustos ng consumer at industrial drones sa buong mundo. Ayon sa ulat ng Drone Industry Insights, halos 70% ng mga commercial drone na ginagamit sa iba't ibang industriya ay mula sa mga Chinese manufacturers. Ang mga drone na ito ay hindi lamang mas mura, mas advanced din ang kanilang teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence, longer flight durations, at enhanced surveillance capabilities. Samantala, ang drone production sa Amerika ay nahuhuli dahil sa una, kakulangan ng lokal na teknolohiya. Ang mga American-made drones ay karaniwang mas mahal, ngunit hindi kasing advanced ng Chinese drones. Ikalawa, regulatory issues. Mahigpit ang mga patakaran sa produksyon ng teknolohiya sa Amerika, kaya't mas matagal ang pag-develop ng mga bagong kagamitan. At ikatlo, China dependency. Sa kabila ng tension, patuloy ang pag-angkat ng Amerika ng Chinese-made drones dahil mas mura ito at madaling gamitin, lalo na sa non-combat purposes tulad ng logistics. Ayon sa ulat ng Pentagon noong 2024, ang mga Chinese drones ay may kakayahang makuha ang data sa paligid ng mga military bases ng Amerika. Sa kabila nito, ang mga base commanders ay wala pa ring sapat na kagamitan o pahintulot para pabagsakin ang mga drone na pumapasok sa kanilang airspace. Idinagdag pa ni Michael McCall, chairman ng House Foreign Affairs Committee, na ang mga drone sightings sa Hawaii, Utah, California at Maine ay direktang banta sa seguridad ng bansa.
Ngunit wala pang konkretong aksyon mula sa Administrasyong Biden upang tugunan ito. Bakit nakakatakot ang drones ng China? Ang drones ay maaaring gamitin para sa surveillance, data collection, at cyber attacks. May mga ulat na ginamit ng China ang kanilang drones upang i-map ang mga pasilidad ng militar ng Amerika na nagdudulot ng malubhang panganib sa pambansang seguridad. Ang mga Chinese drones ay dinisenyo upang maging stealthy, kaya mahirap itong ma-detect ng radar systems. Ang kakulangan sa advanced detection systems ng Amerika ay nagiging malaking sagabal upang mabilis na matukoy at ma-neutralize ang mga drone na ito. Habang ang militar ng Amerika ay mas nakatutok sa tradisyonal na sandata tulad ng fighter jets and submarines. Samantala ang China ay nag-i-invest ng malaki sa mga teknolohiya ng hinaharap tulad ng drones, artificial intelligence, at cyber warfare. Ang military investments ng US versus China. Ang China ay naglaan ng 293 billion noong 2023 para sa military spending, kabilang ang malawakang pag-develop ng drones, missile systems, at space technology. Samantala sa US, mas mataas ang budget nito sa $801 billion noong 2023, ngunit malaking bahagi nito ay napupunta sa maintenance ng malalaking assets tulad ng aircraft carriers at overseas bases. At mas maliit ang alokasyon para sa cutting-edge technology tulad ng drones at AI. Ayon sa mga eksperto, tila naghahanda ang China para sa isang malawakang operasyon laban sa Amerika. Ang pagdami ng kanilang nuclear arsenal ay hindi lamang para sa depensa. Ito ay para sa coercion. Ang layunin ay takutin ang mga bansang tulad ng Amerika, Pilipinas at Japan na huwag kumilos upang ipagtanggol ang Taiwan at iba pang rehiyon. Nakikita rin ng China ang mga kahinaan ng Amerika, lalo na ang naging tugon ni President Biden sa nuclear threats ni Vladimir Putin bago ang pagsalakay sa Ukraine. Ginagamit ito ng China bilang taktika para palakasin ang kanilang leverage sa rehiyon. Kung sakaling magtuloy-tuloy ang aggression ng China laban sa Amerika, hindi maiiwasang maapektuhan ang Pilipinas. Ang pagiging malapit ng bansa sa South China Sea, pati na rin ang alyansa nito sa Amerika, ay naglalagay dito sa isang sensitibong posisyon. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang mahalagang hakbang para tiyakin ang seguridad ng bansa. Ngunit sa kabila nito, kailangang mas pag-ibayuhin ang pagsasanay at modernisasyon ng militar ng Pilipinas upang maging handa sa anumang posibleng pagsalakay. Sa lahat ng nangyayaring ito, malinaw na hindi biro ang banta ng China, hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang patuloy na pagpapalakas ng militar at agresibong aksyon ng China ay isang seryosong hamon sa pandaigdigang seguridad. Ang tanong, handa na ba ang Amerika at ang buong mundo para harapin ang plano ng China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.